Gusto nila iba na ho ang pag-usapan, mga kababayan. Biglang ano kayo, babanat na po yan. Iba, paninira na po kay Bongbong Marcos sa ating presidente ang mga ipapalabas na naman yung mga yan. Ganyan ang estilo ho nila, mga bossing. Eto nga, si Kiko Barsaga, from, you know, wala din masabi diyan sa, diyan sa insertion, Sara. if there's merong Pero nung isang araw, o siguro parehas na interview din ho ito, no? Hindi makapagsalita si Kiko Barsaga dito kay Jesus Palciso, mga bossing. 'Di ba, Sir Archie Beroya? Hindi makapagsalita. Magnanakaw ka ba? Nagnakaw ka ba? Hindi masagot. ang simpleng tanong na nagnakaw ka ba nung ikaw ay nandoon sa posisyon na iyon? Hindi makasagot kung ano-ano sinasabi ho. O eto naman, hindi din makasagot. Nga pa din ho si Meow Meow. unexplained wealth si VP Sara, will you still support her, Kiko? What kind of unexplained wealth? Unexplained wealth, wealth probably coming from you know, Confidential funds. from funds na hindi naman nalinaw kung where it's coming from. Hindi, maganda niyan. Di ba tinatanong kung susuportahan mo pa o sinusuportahan mo si Sara Duterte? Malinaw niyan. Bakit? May kaakibat na bakit? Ako ho, mga bossing, hindi ko lang ginagawa. Ano po? Hindi ko lang ginagawa doon sa mga kakilala kong mga DDS, doon sa mga ano. Kasi, meron akong mga oras, panahon na yung tipo bang gusto kong magtanong eh. No? Boss, sino sinusuportahan mo? Siyempre, alam mo na, isasagot niya mga, Sara Duterte. No? Bakit? Ano ang dahilan? Yun, kumbaga, ganun din ako, no? Siyempre, pwede mo akong tanong, putik na, araw-araw na ginawa ng Diyos, yung utak ko nakatutok sa politika, mga bossing eh. Pwede din nila akong tanungin. Ngayon, boss, sino sinusuportahan mo? O sino ang susuportahan mo sa 2028? Ganyan. Di ba? Kaakibat no, siyempre, bakit? Gusto ko marinig ho kasi mga boss Chief Amo, sir, kung ano ang dahilan ng mga DDS at nakukuha nilang mag-stay dito sa sitwasyon nila o dito sa grupo nila na DDS, mga kababayan. Gusto ko lang marinig ho talaga kung dahil po ba doon sa mga tree planting at kung bakit po patuloy ang pagtitiwala nila sa Vice Presidente gayong hindi makasagot doon sa mga confidential funds, etc., etc. Kaso, iniisip ko, baka ang isagot lang sa akin pag hindi na makasagot, boss, magtatago ka na din sa 2028. Which is, laging sinasabi ng mga DDS, yung mga ganon. Sabi ni It's Me, Enrique, no? Totally walang binatbat si Meow Meow kay Jess Palcis o kay Jesus Palcis. Ay, tingin ko, wala talaga. Kasi, si Jesus Palcis, bumabardagol na yan since matagal na, 2020. Ano po? Bumabardagol na ho yan eh. Well, it also depends on the level of that. Kung like, if it will just be similar to impeachment stage. Kasi ngayon, every issue against Vice President Sara or any issue from an opposition figure is something that you have to view from a political lens. Kasi ang number one priority ng administration ngayon is to remove VP Sara and to remove as much. Punok ng putik naman yan, no? Ano yung pinakita natin na ang focus ng administrasyon gabayan, alalayan yung mga kababayan natin na mga nasa laylayan. Di po ba? Yung pag-ubos ng mga korap na nakaupo sa gobyerno. Ano tong sinasabi ni Meow Meow na ang priority daw po ng gobyerno natin is to remove VP Sara? Hindi nga nakikialam si Pangulong Bongbong Marcos diyan eh. No? At ang mga nagpapa-impeach, naghain ng mga impeachment kay Vice Presidente Sara Duterte, yung mga nandoon na dating kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos na ngayon hindi mo naman maituturing na kalaban, hindi mo naman din maituturing na kakampi, nasa gitna lang sila at sumusuporta lang sila kasi maganda yung nakikita nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang mga kakamping. Sumasaludo ako diyan sa mga yan, sa mga kakamping. Bakit po? Sila, kapag ka nakita at alam nila na ang presidenteng ito ay sa ikabubuti ng Pilipinas, ang ginagawa, suporta sila.
Pagka alam nila na hindi makagaganda sa Pilipinas yung ginagawa, bumabanat sila. No? At yan po ang tunay na oposisyon po. Hanggang ngayon naman bumabanat sila kay Pangulong Bongbong Marcos yung sa mga hindi nila sinusuportahan Pero doon sa karamihan, nakikita natin yung suporta nila, no? Kaya lang po sinasabi nitong mga ito, nakakampi na ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga kakamping. Kasi po, yun yung gusto nilang mangyari. No? Nasa kanila kumampi yung mga kakamping na sinubukan na ng Vice Presidente pero hindi nagtagumpay. Paano ba naman ho? Ang pinaka kinasusuka ng mga kakamping ang mga DDS po, di ba Sir Bugi Arellano? Support that she has because she's still the front runner as of now. Ang inang dahilan yan. Dahil front runner. Pag nag-join force talaga yung Leni Robredo pagka-presidente at Bongbong Marcos sa vice-presidente, paano mo sasabihin front runner yan? Kami na mga pulahan, yan, kami na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno, iboboto namin si Sara Duterte. Natural lang iboboto namin kung sino yung mga katandem niya. At ito nga po, ang pinakamalinaw at pinaka may tsansa yung Leni Robredo at Bongbong Marcos. Pag yan ang nagtandem, ang iboboto namin presidente, natural, si Leni. No? At hindi ko naman po lalahatin ng kakamping. No? Natural, ang iboboto na vice president ng mga kakamping kung sino yung katandem ni Atty. Leni Robredo. Kasi po hindi na po maipagkakaila na talagang nagjo-join force na po no? Nagkakaisa na po ang pink at pula talaga. Yan ang kinatatakutan nitong mga ito. But not at the level of one flood control project. Idagdag ko na din ho Kaya kung makakakita kayo sa kanila, naku, kain suka kayo. Pang-discourage na lang ho nila yan para wag matuloy at para maghiwalay-hiwalay yung nakikita at napipintong pagsasama nitong dalawang grupo. Hindi naman, like yung unexplained wealth na Sabi ni Alalil Ando, si PBBM na lang as VP. Maaari, pwede, posible. No? Pag yun ang nangyari, ewan ko lang kung matawag pa nila na frontrunner si VP Sara. for example, isa sa mga flood control congressman, mas malaki pa sa like even in the vice president's budget in general. Like Did you sobrang- know that Sara Duterte had 1 billion in insertions in 2020? Ayan na! Ayan na! Tingnan natin kung ano sasagot nito si Meow Meow. Did you keep track of the news? Nasa Cabral files yan or DPWH leaks? Did you 2020? track the... Close mo si Kong Leviste. Tinignan mo ba yung Cabral files niya tsaka yung DPWH leaks? 1 billion in 2020 when she was mayor, 1 billion in insertions. Which is yun yung nauna nating ipinakita. Sara Pulong Harry Roque kasama sa insertion. 1 billion? Diba? Paalam, Ma'am Neng Gigi. Nandiyan ka pa din sa ilalim. Alam ko yan. No, anong time pala ang live natin? Mga alas 9 siguro po, Ma'am Neng Gigi. Report yan. How ng can she? Billionaire News Channel. How can a mayor actually insert That's in a the congressional question. budget? That's the question. Harry Roque meron ding insertion. Why? Lalo pang linubog. How can be a mayor insert a budget? lalo pang ililubog. Ang mahirap po kasi dito sa mga ito, kapag kayong mga pangalan na alam nila na kalaban ng mga Duterte, kalaban ng mga DDS, masaya, naku, lagot kayo, yari kayo. Pero kapag kayong mga kakampi na nila o yung mga sinusuportahan na nila, mga bossing, paano ba, alam mo yun, parang hindi pwede. Selective talaga itong mga ito. Kasi si Duterte ang presidente. Magtataka ka pa. Yung pulong nga, magkano? 51 billion? Confidential funds, naglalaki yan. Kung di ako nagkakamali, 4.6 billion. Anak ng putik na yan. Biruin nyo yun. Meron ba evidence? Ano ba si Duterte o si dating Pangulong Duterte, ni Sara Duterte? Ama lang naman.
Kaya nga ho, sinasabi natin dito, nasanay ang Vice Presidente doon po sa mga walang questionan o walang mga tanungan. Lalo na pagkadating po sa mga budget. Kasi ilang taon na nakaupo ang dating Pangulo? 6 na taon. Gulat sila nung kay Bongbong Marcos na, si Pangulong Bongbong Marcos na no? Saan gagamitin? Saan gagamitin itong hinihinging budget na ito na 2 bilyon? Saan ginamit yung mga nakaraang budget para makita naman natin kung ipapasa natin tong 2 bilyon? Biglang singit si Marcoleta. Boss, hindi na po ba natin irerespeto yung ginagawa dati natin? Na kapag ka ang Vice Presidente ang humihingi ng budget, wala nang tanungan portion. Hindi huubra sa panahon ng 2026, ganun pa din ang gagawin mo? Ubus na ang pera ng bayan. Hahayaan mo pa din yung ganun na walang tanungan portion kasi Vice Presidente, kasi yun yung nakaugalian. Hindi ho. No, kaya nagugulantang ho sila ngayon, mga bossing, natatanong at talagang inaalam, saan nyo ginamit yung dating pondo? No, bigyan nyo kami ng mga resibo at kung ano-ano pang mga patunay. Nung panahon nila, walang ganun. Yes to that? Yes, binalita yan ng Is it bilyonaryo. on the Cabral Bakit files? hindi ba Nauna, di ba? Nauna yung balita natin. kinasuhan ni Sara Duterte ang Billionaire News Channel for libel if mali yung report? No, but then she would have to sue everyone for libel if that's the case. No, si Billionaire lang nag-report kasi exclusive niya yun Cabral Files / DPWH Leaks. Tanong mo yung best friend mo, si Congressman Leviste. He has the Cabral Files. Did you check it? Ako, I checked it. Harry Roque, Hindi ko pinupush kasi nakita ko na nanonood na lang si Kiko Barsaga. may insertion, Sara Duterte, 1 billion. 2020. That's unusual to have an 2020. insertion that you're not part of Congress. Everybody can fact check me. Lahat ng nasa Yan, di ba? That's unusual kung hindi ka parte ng Congress. At matapang na humahamon. I-fact check nyo daw si Jesus Palsis. Which is, yun yung pinakita natin. sa internet, i-search nyo lang. BNC, 1 billion. Sara Duterte. Sigurado si Attorney Libayan, tinitingnan niya ngayon yan. Go! Meron ba silang meron silang pagdedebate ni Libayan at ni Jesus Palsis? Mga kababayan, magandang mapanood ho yan. Ano po? Eto si Libayan, si Attorney Libayan, meron ako mga part na mga pinapanood na umaagree ako sa kanya ho, mga bossing, no? Meron naman ding hindi ako umaagree, mga kababayan. Pero napakaganda nitong mapapanood natin. Sa anong channel? Kay Attorney Libayan? Abangan natin ho yan. So ngayon, para dun sa mga nagsasabi, baka hindi nila nakita ito yung Billionaire News na sinasabi, mga bossing, na ibinalita po sa Billionaire News. Ibabalik ko lang saglit. Na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Billionaire News Channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive. Yan ha? Inano ko lang. Pwede nyo panoorin sa Billionaire News Channel.